good to be in the house of the Lord. Amen? Or, alam nyo, kanina habang tinitignan ko itong mga kabataan pumapasok, no? Alam nyo mga kapatid, let us not take it lightly. No? Yung makakita tayo ng mga, lalong-lalo na mga kabataan na mayroong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. That is not, mga kapatid, normal. Lalong-lalo na sa ating, sa larangan ng ating mundo ngayon. No? Ang mga kabataan ngayon ay tamad na tamad pumunta sa bahay-sambahan. Pero salamat sa Panginoon dito sa atin, napakarami. Ito, ang daming mga kabataan lalaki rito. Kalaan niyo po yan. So pag nakakita ko ng ganyan, nakakita ko ng pag-asa ng bansa. Yeah. Aminin man natin sa hindi mga kapatid, dinesign ng Diyos na mga lalaki maging leader. Kaya if we can get more men, we can get the nation. If we can get the men of the nation, we can get the nation. So, yan po kailangan po natin gawin. At dapat ilagay po natin sa ating isipan. Alright, ngayon ay ipagpapatuloy po natin ang ating series of messages or lessons on giving. No? God's plan for your money. Yan po ang ating tatalakayin mga kapatid. At ang ating pangkasalukuyan, tinatalakay every Sunday sa ating Sunday School. Kaya pinipili ko na ako po ang nagtuturo sa Sunday School ngayon at panasamantala nating tinigil muna yung atin pong series of lessons on Baptist history. Maganda po yun. No? Kasi kapag ka-Baptist ka, dapat mo talaga matutunan yun. Pero pagka hindi ka totoong Baptist, na marami ka nang narinig na gano'n at di pa ka natututo, ay baka talagang hindi ka Baptist. Okay? It's always good to be a Baptist. Amen? All right. 2 Corinthians chapter 9, and then we will go back to our text. No, every Sunday na binabasa po natin in the book of Malachi. All right. 2 Corinthians chapter 9. We will begin reading from verse number 6. All right? Are you with me now? 2 Corinthians. Okay. All right, nandiyan na po mga kapatid. Here's what the Bible says. Tingnan mo kung tama yung nakuha po ninyo. But this I say. All right, tama po ba? All right. But this I say, he which soweth sparingly shall also reap sparingly, shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Magaganda na salita, no? All right, let's proceed. Every man according as he purposeth in his heart, so is he. All right? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. All right? Verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Okay? Now, atin pong ipagpapatuloy yung aralin natin, no, patungkol sa bagay na ito. At may mga bagay na dapat po nating tandaan dito sa mga talata na binasa po natin. Okay? Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Let's bow our heads for prayer.
Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito na magsilbi pong karagdagang kaalaman sa amin upang kami po ay magkaroon ng lakas ng loob na gawin po ang tama, lalong-lalo na po sa larangan ng aming mga finances, Panginoon. Kami po ay nagkakaroon ng problema sa finances. It is because we do not know how we do it and we do not know how to administer our own finances. Please, help us to understand your words at naway patuloy kayong matuto kung paano po namin i-handle ang aming mga finances. Thank you, O God. And again, we ask thy blessings to fall upon us. Bless each heart this morning and give us an understanding, widen our knowledge, O God, in our understanding for your words. And umaasa po kami na mayroon kaming maraming matutunan po ngayon. At umaasa po rin po kami na the more na marami kaming natutunan, the more na marami kaming may apply upang lalo pa po kayo maging masaya sa amin bilang anak po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay. May kasama ba tayong hindi taga sa atin, mga church? Okay. That's good. Alam niyo, yan ang advantage, mga kapatid, ng online, you know, yung ganito, yung network. Yan ang advantage. At least, pag may mga kapatiran, mission tayo, nagkakaroon ng problema sila physically, ay at least, madali sila mag-connect. No? All right, you ready for the Word of God? Kayo mga nasa likod, you ready? All right, let me ask you a question. Let's start from questions, okay? You ready for the questions? All right. Pagka pinag-uusapan po ang pera, okay? Ano ang inyong nararamdaman? Do you feel bad or do you feel glad? Honestly. Yun totoo, ha? Listen, pag nakakarinig kayo, listen, everybody, look at this way. Pag nakakarinig po ba kayo ng lesson, especially every Sunday morning na ginagawa po natin dito, pag nakakarinig kayo ng topic about money, kayo po ba nalulungkot o kayo ay masaya? Yung totoo. Sino masaya? Nakikiramay. Alright. Sino ang malungkot? Of course, nahihiya kayo. Pero ang totoo niyan, naway maunawaan ninyo ang ibig ko sabihin. It's not about that you don't want to give, but because you have a bad past about money. Di po ba? Yan po ang ibig ko sabihin. Yung iba sa inyo nalungkot na kaagad. Diba? Pagka pinag-uusapan natin yung pera, minsan nalulungkot yung iba kasi meron silang hindi magandang past. Merong yung iba nalubog sa utang. O alam nga naman, minsan magtataka ka, hindi sana ako nagkalubog-lubog ng ganito. Bakit? Minsan naiisip ko lang, bakit ako nagkaganito? Di ba? So, pag naalala mo yung pera, na sana may malaki kang pera ngayon, pero bakit wala ka? Ang malaki lang sa iyo utang. O di ba malungkot? Come on! Sabi nyo, masaya kayo. Tapos magkaganon ngayon tahimik na kayo. So, lumalabas ang talagang totoo. Di ba? So, yan ang totoo niyan eh. Now, listen, it's because, brethren, here's the thing, okay? Think about this. How much do you have right now? Yeah? How much money you have? And how much money you don't have? Sabi ko sa inyo eh. And how much money you want to have? Yeah? So, kaya nga po mga kapatid,
lahat ng mga issues nito, alam mo, pinag-aaralan ko po lahat ito. Sabi ko nga po sa inyo, minsan nag-uusap-usap kami ng mga men, pagkakausap ko sila. Akala nila ang simbahan ho, mga kapatid, ay puro lamang sign of the cross, puro lamang mga ganun, walang imikan, puro ganito. No. Dapat ang simbahan, mga kapatid, talagang yan ang nagagabay sa pamumuhay natin sa araw-araw, sa lahat ng anggulo ng buhay natin. Lahat. You see, that's why you don't want to miss the church. You see? All right. Normal? Everybody, dito, mga kapatid. Okay? Kaya nalulungkot tayo pag pinag-uusapan ng pera. Naalala nyo yung past. Nakaalala nyo nakalipas ninyo. Sana mayaman na ako ngayon eh. Sana marami na akong pera ngayon eh. Sana maayos na ang buhay ko ngayon eh. Sana, puro sana. Kaya nga puro sana, kasi wala tayong alam eh. We don't even know and we don't have idea how to handle money. Ba't nagkakagulo? You see, alam, pag kami mga tanong na gano'n, hindi man kayo nag-i-amen, hindi man kayo sumasagot sa akin tanong, pero nag-uugong-ugong kayo. Yeah. So, there is always trouble, mga kapatid. Ngayon, ang pinag-aaralan natin dito, it's not about how the church get your money, but how God will manage and teach you how to manage your money. Yan ang pinag-aaralan natin dito, mga kapatid. Kasi pagka hindi ho natin alam yan, lagi hong may problema. You see, now, let's start from this. Do you really trust God? Now, we trust God on many things, but we poorly trust God on money, on our finances. So that's a problem. Pero saan where do our trouble starts? It starts from where? From this. Finances. Di ba? Sasabihin nila, kami pastor, hindi kami nagka-problema sa pera, pero ang husband ko kasi nagloko eh. Kaya nga siya nagloko, sobra ang pera. Hindi kayang i-handle. Hindi niya alam kung paano i-handle yung pera. Di ba? Nung wala namang, sabi nga sa akin, nung nagkikwento sa akin, mabuti pa, pastor, nung wala pa kami. Nung wala pa kami, nag-uusap kami lagi ng misis ko. Pero nagkaroon na kami. Puro na lamang kami kwentahan. Hindi na kwentuhan. Nung wala pang pera, kwentuhan. Nung nagkapera na, kwentahan. Saan mo ginamit ito? Siguro may binigyan ka na naman. Nagpadala ka na naman sa inyo? You understand what I'm saying? Come on, talk to me if you can. See? So, ang pinakang key rito, mga kapatid, is trust. Just go back to the book of Proverbs chapter 3 in verse number 5 down to verse number 10. Okay? Trust in. All right, let's go back to it. Come on. Para magkaroon po tayo ng magandang usapin, mga kapatid. Kasi, alam nyo, napakaganda pagka pinag-uusapan natin ito. Marami yung mga pastor kasi takot magturo dito, kapatid. Kasi ang akala nila, kasi wala silang honest na puso eh. Pagdating sa pera eh. Verse number 5, ano sabi ng Biblia? What's the first word? Bilugan nyo, mga kapatid. Bilugan nyo. Para maganda. Trust whom? In the Lord with all thine fully. Yan po ang full trust, mga kapatid. Wholeheartedly. Did you get that? Buong puso, mga kapatid, na magtitiwala tayo sa Panginoon with all that and lean not unto thine own understanding. Now listen to me now. So as far as trust is concerned, everybody, alam niyo, mga kapatid, ayokong i-miss. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema. Pagka nasa church na tayo, may nami-miss pa tayo. So everybody, pay attention, mga kapatid. So makikita niyo po, mga kapatid, tinuturo ni Solomon, ang galing nga po nito, ang nagsasalita sa atin, mga kapatid, ay tinaguri ang pinakamayaman sa lahat ng mayaman na nabuhay sa ibabaw ng lupang ito. Okay, ano sabi niya? Trust in the Lord. And what? Lean not unto thine own understanding. So, how do you trust the Lord?
don't trust your own understanding. Very simple. To trust God is to trust His Word, not in your own word. Not, pagka wala pang pera, grabe ang tiwala sa Panginoon. Pero pag nagkapera na, nawawala na yung tiwala sa Panginoon at nalilipat na sa Kanya. You see that? So, ngayon, pagdating doon sa New Testament, pagdating sa binasa po natin, mga kapatid, I hope you agree with that, di ba? Di ba? Pag wala pang pera, grabe ang tiwala natin sa Panginoon. Pero pag nawalan ka na ng pera, pag nagkaroon ka na ng pera, nalilipat na ang tiwala sa kanyang sarili. Ay, itong gagawin ko. Ay, simple lang yan. Kasi ganito naman ang ginawa ko. So, naalala mo na yung kamay mo at hindi na yung kamay ng Diyos. See that? So, you see, ang plano ng Diyos, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. Pagdating sa finances, tuloy-tuloy ang plano ng Diyos. Wag niyong imimiss ito, mga kapatid. Kasi, I'm here. Yan ang trabaho ko, mga kapatid, sa inyo. Igabay kayo maging sa inyong finances. Alright? Now, so kaya nga po, sa binasa po natin, sa 2 Corinthians chapter 9, ang sabi ng Biblia rito, sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, which is, kapatid, walang pagkakaiba. Alam niyo, pagdating sa pagbibigay, kapatid, listen to me now, sa paghahandle ng finances, kapatid, walang pagkakaiba sa Old Testament at saka sa New Testament. Iisa lamang yan, kahit na sinong tao po doon. Sabi ng iba, ay Israel, hindi ka naman Israelites eh. Ang totoo niyan, mga kapatid, saan sa Biblia makikita mo ang Filipino? Wala. Alam mo, may nagulat nung nagsalita ako sa mga pastors. Marami mga pastors eh. Nagulat sila. Pag nag-aaral ako ng Biblia, etong ginagawa ko, sinabi ko sa kanila, pag nag-aaral ako ng Biblia, una sa lahat inaamin ko na ang Biblia ay hindi sinulat particularly or personally sa akin. Now, right now, we're reading a letter from the Apostle Paul to the Corinthians, not to the Filipinos. Pag nagbasa tayo sa book of Proverbs, Solomon was not speaking to the Filipinos, but to his own kingdom, Israel. Alright? So, paano natin to i-relate sa atin? Nung sinabi ko po yan sa harapan ng mga pastors, parang nagtiklop sila ng Biblia, parang hindi na sila niniwala kay Pastor Hill eh. Oh, bakit? Samantalang ang Biblia, sinasabi natin, sabi ng Biblia sa atin, oh, totoo nga ba yun? So, ang tanong ko ngayon, pati kayo namangha na tuloy, parang ayaw nyo na tuloy mag-church. Pero, paano mo ngayon i-relate ang salita ng Diyos sa atin? You see, the Bible was written for God's people. And listen, whether you are an American, an Israelites, or a Filipino, if you belong to God's family, then the Bible is yours. Ganun kasimple, mo kapatid. Paano naging para sa atin yung salita ng Diyos? Well, sabi ng Biblia, but as many as received Christ, Him, God gave the power to become what? Therefore, we belong now to the family of God. Now, if we belong to the family of God, then the Word of God is for us. We should practice the Word of God because we belong now to the kingdom of God. Oh, yung mga nangungutya-ngutya sa atin, hindi nga nila alam yan eh. Puro lang sila. Sa Hudyo yan. Oh, bakit? Alin dito ang sinulat para sa iyo? Hanapin mo nga yung pangalan mo dyan. Hindi niya may paliwanag. Akala mo kung sinong magaling mag-interpret ng Bible. See? So, you understand, mga kapatid. Now, sabi ng Biblia po rito, sabi ni Paul, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. So, here is the principle, kapatid. All right? Now, on how to handle your money. Okay?
Now, pinapakita ni Paul kung paano natin i-handle yung pera natin as far as the ministry or God's money is concerned. Now listen, don't miss this. Pinag-aralan po natin, kaya po ito series, kapatid, ang ibig sabihin, konektado. Simula na nagturo po ako rito about giving, about finances, may connection po yan mula po doon sa puno. Okay, kaya sana na po, huwag niyo kakalimutan yung pasimula pa lang natin. Alright? Now, can you remember? God owns everything. Walang bagay sa ibabaw ng lupang ito na gustong kunin ng mga tao na hindi pag-aari ng Diyos. Silver is mine, though the earth is mine, and the fullness thereof. Lahat ng mga bagay dito, kapatid, ay sa Diyos at pag-aari ng Diyos. Okay? We must understand, kapatid. Now listen, don't miss this. You have to understand the purpose of money. Because if you do not understand the purpose of money and the representation of money, you will never learn how to handle your money. You don't even know how to spend it. See? Kasi kapag hindi mo alam yung value ng pera, yung nire-represent ng pera, yung purpose ng pera, hindi mo matututunan kung paano mo i-spend yung pera. Alright? Okay. Now, so nandito sa binasa po natin, ito yung prinsipyo. Sparingly, bountifully, makikita nyo po dyan mga kapatid. So, the Bible says here, lahat ng binanggit dito, the word sparingly and the word bountifully, yan ay bunga kung ano ang nasa puso natin. At tandaan po natin na kung ano man ang nasa puso natin, yan po yung nasa isip natin at yan yung nagsasabi ng attitude natin. See that? Now, did you notice this? That the end, nang binasa po natin, dito mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, God loveth a cheerful giver. Okay? A cheerful giver will give sparingly. A cheerful giver will give what? Bountifully. Pero, ang cheerful giver, ang pinakang foundation ay yung puso niya na nauunawaan niya ang kanyang pagbibigay. Alright? Now, let's go back to the book of Malachi, mga kapatid, para lamang makita po natin. Okay, the book of Malachi, chapter 3. Alright? I hope nasusundan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid. This is very important. Now, verse number 10, palagi po natin binabasa. Okay? Notice, this is very personal, mga kapatid. Nang sabi ng Biblia, sa verse number 10, bring ye all the tithes. Okay? Nalungkot o masaya? Alright? Nasa gitna. Alright? Now, listen to me now. Now, everybody look at this way. Wag niyo kakalimutan that obedience is always the key. Now listen to me now. Everybody. Now, to be thankful. Thankfulness is a good reason why we give. We are showing a gratitude. We're showing our gratitude to God for what He has done in our life. Okay? Now, kaya tayo nagpapasalamat. Yung pagpapasalamat, mga kapatid, kaya ka nagbibigay sapagkat nagpapasalamat ka, magandang rason pagdating sa pagbibigay. Pero mga kapatid, ang pinakamatinding rason na natutuwa ang Diyos sa atin ay yung pagbibigay ay bunga ng obedience, ng pagsunod.
The best reason for giving is obedience. All right? Notice what the Bible says here. Bring ye all the tithes where? Into the storehouse. Okay? That there may be meat in mine house. Tingnan po natin. Kasi tatlong bagay ang gusto ko makita niyo po rito. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to bestow it. Okay? And then in verse number 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before that time in the field, saith the Lord of hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Now, there are three things, kapatid, na ma-observe nyo rito that you can find, you can see in these passages. Okay? The reason why you need to give your tithes and offering. Number one, that there shall be meat in mine house. It's so important, mga kapatid. Para ang gawain ng Panginoon ay umusad, para ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy, then we are to give our tithes in offering. Okay? Naunawaan niyo po, mga kapatid? Now, ang rason, kapatid, kung bakit nandito tayo, ay sapagkat merong unang-unang nagbigay bago ka nakarating dito. Alright? Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, oftentimes, sinasabi natin, bunga ko yan. Nadala ko yan dito. So, nagkiklaim tayo na bunga natin yan, bunga natin yan, bunga natin yan. Pero ang ang totoo niyan, mga kapatid, is, simula nung napunta kayo sa church, wala na tayong personal na bunga. Yan ho ay bunga ng gawain ng Panginoon. Bunga ho yan ng church. Na maaring personally, ikaw ang nakapag-deal. Personally, ikaw ang nakapag-win. Personally, ikaw ang nag-disciple. Pero yung iyong bunga ay hindi mo sariling bunga yan, kundi bunga yan ng church. Bakit? Kasi po, lahat ay nanggaling po sa iisa. Alright? Sa pagsisimula ng gawain ng galing sa Panginoon, it is spread ng Panginoon. Paano po nag-spread, mga kapatid? Sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa pera ng mga anak ng Diyos. Naunawaan niyo po? Okay. Now, bakit lagi po natin itong usapin? Okay? Bakit ngayon, may bago ho tayong sasakyan, may bago tayong L3, mga kapatid. Kahapon lamang, bumili ho tayo ng 2 bagong camera. Ayan, maliliit na yan. Okay? Yan ho yung mga bago po yan. Okay? And lahat po yan. Now, bakit tayo may camera? Para maabot ng mga wala rito, mga kapatid. Lahat ng nasa virtual ngayon. Kita mo ngayon, malaki ang nagagawa, mga kapatid. Kasi kasama po natin ngayon ang Quezon. Kasi may sakit si Brother Gomer. Okay? Now, so what I'm saying right now, lahat ng naaabot, mga kapatid, ng ating gawain ay bunga yan ng ating pagbibigay. Naunawaan niyo po? And hindi lamang po yan, mga kapatid. We are starting to build young men and young women sa church na ito. Okay, maya-maya lamang po, mga kapatid. Mamaya na, bago na naman tayo mag-offering, may makikita naman po kayo dyan kung ano na ang nangyayari po sa atin pong ranch, sa ating gawain, mga kapatid. You see, so naunawaan nyo, kamakailan lamang pinag-uusap-usapan po namin. No Friday night, pinag-uusap-usapan po namin yan. Alam nyo, eto pong haligi rito, yung kauna-unahang haligi rito sa kanto. Yan, naalala po namin yan ni Brother Roy. Kasi iilan lamang po kaming naghukay dyan at si Brother Roy ang kauna-unahang lalaki rito, mga kapatid, na pumunta dun sa baba para mag-abot ng halo na hinahalo ko. Kasi si Pastor RJ naman, siya naman yung naghahalo. You know, pasa-pasa kami, si Brother Roy, nandoon sa ilalim ng hukay, mga kapatid. You see, at pinapasa kasi naglalagay kami, nagpuputing kami. Alright?
Now, so, in other words, kapatid, kaya ko lamang ito nababanggit, sapagkat, mapapansin niyo kapatid, yung nung tinatayo pa lamang ito, para bang napaka-imposible. And now, look at this. Yung expansion natin. And now, mas grabe pa, pag nakarating kayo doon. Kasi nga gusto ko kayo makarating doon. Kasi sa atin yun eh. Kaya alam mong iniisip ko, sapagkat yung iba, sabi nila, wala kasi akong kakayanan, wala naman akong sasakyan, pastor eh. Ngayon, pag tayo ng bus, may contribution. Sisikapin ko po, mga kapatid, sa December, na lahat ay makarating po doon, na yung walang kakayanan ay makakarating pa rin. Yeah. Salamat sa mga pumalakpak. Kasi katulong ko kayo para makarating doon yung mga walang kakayanan. Palakpak pa more. Wala yatang pumapalakpak sa virtual. But anyways, so you understand what I'm saying? Naunawaan niyo po mga kapatid. So kapag titignan niyo po yan, hindi lamang po yan. Tignan niyo ang gawain sa Baguio. Pag nakita niyo po yung building ni Pastor RJ doon, nila sa ating building po doon, hindi naman pwede sabihin, eto yung building namin. No way. Nagsimula po ang gawain doon sapagkat nagsimula ang gawain dito. May nagbigay dito. So you understand nga, ngayon, at kaya ko pa hong palawakin yan ng palawakin hanggang makarating pa tayo ng Myanmar. See? Alam mo, nagpapatuloy ang gawain po doon. Pag narinig nyo si Pastor David Ling na nagpapasalamat, sabi niya, had it not been for the CBBC Manila, we don't have work like this in Myanmar. Ngayon, they're growing na mga kapatid in numbers. Kasi nagsasalita ako paminsan-minsan sa kanila, pag nakakakuha ako ng time, hanap ako ng time, magsasalita ako, pati sa mga estudyante doon, mga kapatid. Akalain nyo, may extension na tayo ng Bible School doon. Kaya sabi ko sa mga estudyante, tinuan nila. Kasi padadala ko sila doon. Kailangan natin ng teacher doon, mga kapatid. See? But anyways, here's the thing, kapatid. Ito ang gusto kong maunawaan po ninyo. Sabi rito, that there shall be meat in mine house. Hindi lamang po tinutukoy but, bagamat kasama mga kapatid, pero sa simbahan po natin, as far as I'm concerned, bilang manggagawa, wala ho tayong problema sa pagpapakain sa mga manggagawa rito. Wala rin kayong problema sa pagpapakain sa akin. Okay? Now, but ang point dito is, when you give, makikita nyo po mga kapatid, yung gawain, meron tayong ganitong gawain. We have a fully air-conditioned auditorium. How do you like it? Kaya nga minsan pagka may nagpapaypay dyan, naku-call yung attention ko. Bakit? Kaya tinatanong ko kaagad si Alex, Alex, bakit meron nagpapaypay? Baka gusto lang ipakita yung pamaypay niya. Yeah. So tutukan nga yan ng aircon dyan. But anyways, that's the thing, kapatid. Meron tayong ganito, meron tayong sasakyan. Sabi ko kay Brother Conrad, nagkukwentuhan kami. Kasi siya hong nagkakausap nung lote na i-occupy natin doon sa lilipatan natin. Kasi pag nagkasundo na tayo, hinihintay na lamang ho yung meeting namin dalawa. Okay? But here's the thing, kapatid. Sabi ko sa kanya, sige lang, tsaga lang tayo. Kasi dito, hindi pinapapasok ang bus eh. Pero pag nakalipat tayo mga kapatid, makakakita ang buong NCR ng mga buses na umiikot na may nakalagay na Christian Bible Baptist Church, Christian Soldiers Impact. Sa buong NCR. Makakita silang umiikot yan. Hanggat ako'y nabubuhay, ako'y naniniwala, mga kapatid, na gagamitin ako ng Panginoon at pag nakalipat tayo sa wala ng restriction, kasi wala tayong parking dito eh. Pero ang ino-offer sa atin doon, nasa 3,000 yata or 5,000 square meters. Okay? Now, ipapalit sa lote lamang natin dito. Okay? Pag nangyari po yan mga kapatid, magpapatayo tayo ng mas malaking building and then I'm telling you, makakabili tayo ng maraming mga buses na iikot sa buong Metro Manila.
Yung mga papatay-patay dyan, ang mga simbahan na walang purpose, kapatid, sigurado ko sa inyo, mamamatay na sila ng tuluyan. Yeah. But I'm telling you, we need to move, we need to work. So, you understand where your giving is going? Huh? Did you get that? So, sabi ng Biblia, that there shall be meat in mine house. And then, what is next? So, ang purpose ng giving, mapatid, you understand, mapatid, kapatid, hindi tayo binibigyan ng pera ng Panginoon para sa ating sarili. May programa ang Diyos kung bakit tayo binibigyan ng pera. You see, nakikita niyo po, ang normal na gusto mangyari ng tao is, pag nagkaroon, ayaw niya nang palampasin. You see, ayaw niya nang palampasin. Pagka-blessing, ayaw niyang ipasa. Pero pagka-cursing, ipasa niya kaagad. That's always the case. Pero mabuti, tingnan niyo ang programa ng Diyos. Okay? Sabi ko nga sa inyo rito, wala na tayong personal dito na bunga. Lahat nangyayari rito, sanga-sanga na po yan sapagkat merong isang nagbigay. So you understand, gaano man kaliit, gaano man kalaki, pagka inilagay po natin yan sa tamang lalagyan na sinasabi ng Panginoon, ay magagamit po yan sa gawain ng Panginoon. That's the first reason why God wants us to give. And that's the plan of God for our finances. That your finances, that your money can be used in the ministry. Not for yourself, but for the ministry. All right? Notice what is next. Okay? And then the Bible says here, mga kapatid, when God said, all right, that there shall be meat in mine house, and then He said, prove me. All right? There, kailangan munang ipakita sa Kanya yung trust mo sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, paano ka nagtitiwala sa Panginoon? How do you trust God? The Bible says in the book of Proverbs, chapter 3, lean not unto thine own understanding. In other words, because if you lean on something, you're trusting to something. Did you get that? Kasi, halimbawa, naupo ka, ngayon, nakaupo kayo dyan. Yung iba sa inyo, hindi lang nakaupo, natutulog pa kayo dyan. Alright? Now, listen to me now. Pagka kayo'y naupo dyan, ibinigay niyo yung weight dyan, nagtitiwala kayo sa Panginoon. Pagka natulog kayo dyan, sobrang tiwala niyo sa Panginoon. Alright, now listen. Here's the thing. So anong ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon? Huwag kang magtiwala sa sarili mong kaalaman. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Sabi ko nga sa inyo, kaya minsan, pagka wala pa tayong pera, nagtitiwala tayo sa Diyos. Pag nagkapera na, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Alright? Maling-mali yun, kapatid. Alright? Sabi ng Panginoon, prove me now. Prove me now. If I will not open the windows of heaven. So put your trust in God. Alright? So, how do you fix? Paano mo i-arrange? Paano mo i-administer yung finances mo? You trust God. Trust God. Trust God's plan for your money. You see, now listen, minsan pagka marami na kasi parang ayaw natin bawasan, gusto lang natin dagdagan. Anong gagawin mo pag dinagdagan? Sobra na nga yan sa'yo. O ilan sa pera natin mga kapatid ang nakatago lang? Malapit na magkagera. Oh, nakikita niyo po ba mga kapatid kung bakit napapaligiran tayo ng pogo? Wag na. See? Tingnan niyo mabuti. Lahat halos ng mga kampo sa Pilipinas napapaligiran ng sugalan ng Chinese. Why? Alright. Huwag kayong kabahan. Kaya magbigay na kayo. Anyways, malapit ng World War III. Alright. Now, naunawaan niyo po ba mga kapatid? Na kapag sinubukan natin ang Panginoon, sabi ko nga sa inyo, God is the creator of the universe. And He owns everything.
He said, the earth is mine, and the fullness thereof, silver and gold, the cattle, and 1,000 hills. Kapatid, akin yan. He owns everything. Ha? Kaya, mga kapatid, ngayon siyang nagsasabi, prove me now. So, to prove the faithfulness of God, you trust Him for your money. Trust Him with your money. Trust His plan for your money. You see, that's how you trust Him. Subukan nyo. Alright? And then number 3. Tingnan sabi mo mga kapatid. Ang sabi niya, I will rebuke the devourer. What is that? Protection. When God give you money, when God trusts you with His riches, listen now, don't miss this. He will protect you. Ay, hindi. So, kayang-kaya ko. Sinong lumuob dito? Pambihira. Subukan nila, may AK-47 ako rito. That's not. Kapatid, maaaring hindi pupunta rito, pero maaaring pupunta sa iyo yung mga magnanakaw, pero maaaring bigyan ka ng dyablo, mga kapatid, ng kasakiman. So God will protect you with that. God will protect you from covetousness. You understand that? Puprotektahan ka na hindi ka maging sakim kasi ang sakim, kapatid, kahit meron na, banat pa ng banat. Yan ang kurap eh. See? Kaya makita nyo mga kapatid, ang kurap na mga tao at mga nakasama ka sa kurap na grupo, wala hong kapahingahan. Ang gugulo. Ang gugulo. Kita mo ang gobyernong magulo, kurap yan. Bakit? Nagbebentahan ng posisyon, kung ano-ano na, ginagawa po nila, bago ka mapukapwesto, bayad ka muna. But anyways, eto po ang ibig ko sabihin, God will protect us. Not only that, God will protect your family. Meron bang pamilya rito, meron bang individual dito mga kapatid na hindi nangangailangan ng protection? Meron bang pamilya rito na hindi nangangailangan ng protection? We all need protections. Or we all need God's protection. Amen? Kailangan po natin ng protection ng Diyos. Saan man tayo pumunta? Hindi po ba napakaganda na yung, sabi ko nga sa inyo, yung bata na iningat-ingatan nyo sa sinapupunan ninyo for 9 months, paglabas, bahala na siya? No, pinoprotektahan. No wonder kung bakit ang mga nanay, grabe ang kanilang connection sa kanilang mga anak kasi nandyan yung bata for 9 months. You see? So, you understand that? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na maunawaan po natin na hindi po natin kayang proteksyonan yung sarili natin, yung anak natin, yung pamilya natin, at ang kaya lamang makapag-protect talaga dyan ay ang Diyos. Kasi pagka umalis na sa presensya natin, yung anak natin, wala na. Sa panahon pa ngayon. Pero mga kapatid, makikita nyo, nakakauwi sila na maayos. Dito lamang ho, kamakailan. Mga kapatid, kamakailan. Elementary, grade 8. Nagpakamatay sa Signal High School. Yeah, Signal High School. Kamakailan lamang. Nagpakamatay. Grade 8. Ngayon, sarado pa yung kalye. Sarado pa hanggang ngayon. Akalain mo, ilang taon lamang po yung grade 8 ngayon? Bilangin nyo lamang. Nag-grade 1 ka, anong edad? Nung nag-grade 1 kasi ako, 5 years old eh. No. You see, think about that. 6, 12, 14. So imagine that. So nakakalungkot, di ba? So, akalain mo, napakaganda mga kapatid, na pagka umalis ang anak ninyo, pagbalik, matino pa rin ang pag-iisip. Hindi pa rin punit-punit ang damit. Hindi pa rin malungkot, hindi umiiyak, hindi duguan. You see, God will protect. But I can tell you mga kapatid,
May mga tao na umalis sa Panginoon. At nagpakalulong-lulong sa pananalapi. Nakakita po kayo ng ganyan? Na yung kanyang cover, ang tawag doon, cover profile, yung profile pic, pera. Bulto-bultong pera ang kanyang profile pic. Saan nagwakas? Kamatayan. Hindi magandang kamatayan. Sabi ko nga, listen now, pag nanatili ka sa Diyos, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. Pag umalis ka sa Diyos, listen now, do you have the assurance that the devil will give you his wisdom? Oh, I'm telling you, nakakalungkot. Pag nasa Panginoon ka, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Pag nasa diablo ka, dapat ang diablo nagbibigay ng wisdom. Pero ang problema mo, mga kapatid, nagpakasasa. Sabi ko nga, itong taong ito, hanggang sa mamatay na lamang siya, hindi malamang binigyan ng diablo ng wisdom, bata niya naman yun. Oh yeah. So kaya nga po mga kapatid, pagka tayo nasa Panginoon, poprotektahan tayo ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom. And number 4, here's what the Bible says in verse number 11, verse number 12. And all nations shall what? Call you blessed. Now, so you understand, kapatid, you're not just when you follow the plan of God for your money, hindi lamang ikaw nagbibigay, hindi lamang naayos yung finances mo, kundi ikaw ay magiging blessing sa iba. Naunawaan niyo po ba yun? Napakaganda. You're not just giving for yourself, but you are also giving for others. You're not giving for the church, but you are also giving for others. See? So naunawaan po ba natin ng mga kapatid? Na listen, ito po ang nakita ko po rito. Okay? Kasi ngayon ipuprove ko po yan sa inyo. Alam niyo po ba, pag nagbibigay kayo sa Panginoon, maaaring sa una. Kasi sabi ko nga, maaaring nagsimula ka nung maliit ka pa lamang. And it's so good, mga kapatid, when you start your finances right. Sapagkat makikita niyo po, habang maliit pa lamang, nasanay ka magbigay sa Panginoon nung maliit pa lang, hanggang sa lumaki lang lumaki yan, parang hindi mo nararamdaman. Pero ito ang matinding blessing po niyan. Nung nagkapamilya ka na, at tumanda ka na, gumaganda yung finances mo. Now listen, here's what the Bible says. The blessings of the Lord make it what? Rich. At pagka pinagpala ka ng Panginoon, there is no what? Sorrow in it. Maraming mga may pera ngayon, pero mas malaki ang kalungkutan nila kaysa laki ng pera nila. At sa totoo lang, kapatid, yung naibibigay na saya ng pera ay hindi kayang takpan ang kalungkutan po nila. Come on, talk to me if you can. Ang dami ko na hong nakausap na mga talagang sasabihin mo man na milyonaryo, na ngayon nawala na yung kanilang million. Nagsimula po yun sa konti, and then pagkatapos dumami, nawala na sa Panginoon, tapos nagpatuloy, akala nila okay na sila. You see, kaya listen now, makinig po tayo ng mabuti. Huwag mo sabihin, alam nyo, yung iba nakikipag-associate sa mga tao na hindi namumuhay para sa Panginoon kasi alam nila magaling ito, mayayaman na ito. So, hindi nila alam kung ano pang ibang sources nila kung bakit mayaman sila. Bakit marami ang pera nila. Now, be careful with your association. You see, now hindi pwedeng magsama ang wisdom ng Diyos at saka wisdom ng mundo. Hindi po pwede, mga kapatid. Because I can prove you, mga kapatid, na marami akong nakita, mga kapatid, nakausap personally na mga milyonaryo sa Amerika na kung paano sila pinagpala ng Panginoon, kung paano sila nag-start ng kanilang, nagkikwento pa yon, mga kapatid. Yung isa po doon, nakarating na sa atin, mga kapatid. You see, si Brother Anderson, nakarating na po yan. Nagkikwento siya
kung ano ang ginawa niya sa first $1 million niya. Nagkaroon siya ng $1 million. Okay? Ano ang unang-unang ginawa niya? You see, hanggang sa dumami na. You see, but listen to me now. Napakasaya niya. Ano sabi niya? Ginamit niya sa gawain ng Panginoon. Nagpatayo siya ng yung Hyles Anderson College. Nagpatayo siya. Nag-involve siya sa mga missions. And then, alam mo, sabi niya, I'm old, Brother Gil. Sabi niya, I wanna die broke. Kaya lahat gagamitin ko yan sa gawain ng Panginoon sapagkat kung may matitira man sa yaman ko, baka pag-aawayan lang yan ng mga maiiwanan ko. You see? So you understand na yung kayamanan ng Panginoon na ibinibigay sa atin, pagka ang Panginoon nag-arrange po yan, if you allow God to fix your finances, to administer, to manage your finances, kapatid, there is no sorrow in it. Lean not unto thine own understanding. So here's the thing, kapatid. Eto na. Alright? Makikita niyo po na kapag pinagkatiwalaan niyo ang Panginoon, habang tumatagal, nakikita niyo smooth. At habang tumatanda, wala kang problema. I mean, hindi issue sa iyo yung pera na mawawala ito. Grabe ang fear mo. Grabe yung ganito mo. You know. Tapos, ang makikita niyo, hindi man ganun kalakihan compared sa mga pera ng mga tycoons natin dito. No? Hindi man ganun kalaki, pero yung requirement na mawawala sa iyo, kukunti rin. So malaki pa rin ang tira, marami pa rin. Bakit? Ang Diyos, kasi yung iba, kinakailangan mga kapatid talagang kumita ng 5 million a month. Bakit? Ang kanyang sinusustentuhan ay 6 million. Bitin pa. Oh, so there is sorrow. Kaya makikita nyo, pagod na pagod, grabe, parang stress, makikita mo sa mukha, walang saya. Pero alam nyo mga kapatid, kapag ka pinuubaya mo sa Panginoon, merong saya. Walang kalungkutan. Walang kalungkutan. Gaano man kalaki, gaano man kaliit ang pera mo, pag-aralan mo na, simulan mo na ngayon. Kaya sa mga young people, makinig kayo ng mabuti. Ngayon, ang kumakain ng pera ninyo ay mga gadgets, ni hindi kayo marunong magbigay sa gawain ng Panginoon. Nawa ngayong bata pa kayo, simulan nyo na. Kasi habang tumatanda kayo, makikita nyo kung paano kayo prinotektahan ng Diyos. That's the point right there. I can prove it to you, mga kapatid. I can prove it to you. So, marami akong ebidensya sa loob ng simbahang ito na nabubuhay po ng ganyan. Tawagin ko po yung isa. Brother Roy, halika, Brother Roy. Yeah. Pahingin yung microphone. Alam nyo, kasi kaya ko po tinatawag itong mga ito. Nakasama ko po itong mga ito, mga tinyente pa lang eh. Wala pa silang star, mga kapatid. I mean, wala pa, as in wala. Alam ko yung kauna-unahang sasakyan na drive niya. Kapatid. At lagi po akong involved doon sa mga bagay na yon. Alright, go ahead, Brother Roy. Una sa lahat, magandang umaga sa bisita at mga miyembro ng church. Sa ating pastor, good morning, sir. Ako'y natutuwa sa ganitong katuruan natin, pastor, about giving. Sapagkat ito po ang isa sa mga una kong napakinggan na katuruan nung ako'y dumating sa CSI. Hindi po ako nag-umpisa na may alam sa giving. Ako lamang ay sumunod. Tithes and offerings, na-offend ako dyan dati. And yet, I told myself, subukan ko nga to. Eh, yun ang katuruan. Sa member ka ng church, eh, sige, subukan ko. Yun naman ang sabi ng Diyos, subukan. Prove me now. Subukan mo lang. O di sige, subukan natin. And I never thought, until now, hindi ko iniisip na ako'y umabot sa punto na grabe na ang pagpapala ng Panginoon. Wow. It is my responsibility to give. It is God's character to bless. Oh, wow. Amen. Hindi ako nagbibigay upang pagpapalain. Trabaho po ng Panginoon yan. Ako'y nagbibigay sapagkat responsibilidad ko. Yeah. It's my duty to give. Amen. And, kagaya po na sinasabi ng Psalms 37:25, I have been young, and now I'm old. Yes. Yet have I not seen the righteous forsaken, Yes. nor his seed begging bread. Ako'y dumating po 1995, January 1995, na walang kaano-ano sa buhay. Probinsyano po, dumating na Manila, iniisip ko,
paano ako makasasakyan dito? Paano ako mag-aasawa? Saan ako titira? Yun. Pag nag-retire, saan ako pupunta? And yet, because I became a member of the church, ako'y nag-submit sa katuruan ng giving. Maliban sa iba't ibang katuruan pa, and I made the church the focal point of my life. Anong ibig sabihin noon po? Para yung mga Israelites noon na pag umalis sa Ehipto, pagtigil po nila, pagtirik po ng tabernakulo, naka-assign na po kung saang side ang bawat tribo ng Israel. Ibig sabihin, kung saan ako manirahan later on, dapat malapit sa church. Kung saan ako kukuha ng asawa, dapat nasa church. So the church became the focal point. And Amen. ako'y nabigla nung sinabi ni Pastor sa kanyang voice message na magbigay ng testimony. Honestly, mga kapatid, don't look at me na iba sa inyo. Yun. Pare-parehas po tayo. Amen. Nakinig lamang po ako sapagkat duty ko po sumunod sa Panginoon. Character po ng Panginoon na mag-bless sa atin. Maraming salamat po. Amen. Thank you, brother. But, you know, I can tell you naman, kayo mga nasa serbisyo at nagdaan sa serbisyo, I can tell you, hanggang ngayon nakita ko mga kapatid, hanggang yung iba nag-retire, pero mga kapatid, panay ang biyahe sa London. London. Kaya yung iba hindi pa nakakaalis sa London. Nasa London pa sila. See? So, wala nang ibang ginawa, kundi yung ganon. But, you know, wala lang dito si Brother Noel Mopote. Pero si Brother Noel, nag-retire po yan na wala hong bahid ng loan. Hanggang ngayon, wala po yung loan. As pag tinanong mo, ba't ganyan? Nakarating ka sa ganyan? Eh, sinunod ko lang, sir, yung sinasabi mo. Lahat. Kahit maliit na bagay. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, mag-aral kayo ng mabuti, pag-aralan nyo mabuti yung maliit na bagay. Kasi ngayon, few years from now, magre-retire na rin si Brother Roy. Pero di ba nakakalungkot mga kapatid, nag-retire, wala na makukuha kasi puro loan. Di po ba? Puro loan. So nakakalungkot mga kapatid. Pero I'm telling you, makikita mo nung araw mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung unang binahi niya, yung unang sasakyan, alam ko po yung unang kotse niya, and then everything. Hanggang sa ngayon, mga kapatid, magbilang ka na. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Baka maimbestigahan eh. Yeah. Pero kapatid, walang bahid ng corruption yan. It's all because he trusted God. Right? All right. Brother Al, halika, Brother Al. May mga ebidensya. Gusto ko po mag-present sa inyo ng ebidensya. Yeah. And, kasi, sabi ko nga sa inyo, kaya silang tinatawag ko, mga kapatid. Alam ko naman, napakarami rito na gumag-design. Sabi nga ni Brother Roy, hindi lang ako. Same principle lang ang ginagawa natin. Okay? Kaya sinabi ko, nakasama ko sila when they were young, kapatid. When they were young, and I am still young. All right, go ahead. Thank you, Pastor, for this opportunity. Actually, yung mga verses na sinabi mo, Pastor, yung Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, yan yung life verse ko. Amen. Yung Malakay 3:10, yan yung foundation ng naming mag-asawa. Malakay 3:10, yan yung obedient giving. At yun naman yung 2 Corinthians 9:7, yan naman yung cheerful giving. Wow. Actually, yan yung foundation namin mag-asawa. Before kami nag-start ng giving, anuhin ko muna, kami ngayon, umabot na kami ni Brother Roy sa rank namin ngayon. Hindi ibig sabihin doon na, kung nakikita nyo kami na ganito kami ngayon, hindi ibig sabihin doon yung mga kapareho rin namin ay ganito rin. Marami akong mga kasama, may mga kasama ako na classmate ko, Commodore na rin. Pero nabubuhay sa utang ng utang. Pag yung utang niya, yung loan niya, naka 50% siya ng babayaran, umutang na naman siya, naglo-loan na naman siya. Meron rin akong kakasamahan na Lieutenant Colonel o Lieutenant Commander, Lieutenant Colonel, nangungutang sa akin. Ang utang niya ay 1.6 million. Malaki na ang sweldo ng military, pero 1.6 million yung utang niya. Sabi ko, huwag kang umutang sa akin, wala akong pera. Doon ka sa may malaking mansion kay Commodore Roy, may malaking mansion. Doon ka mangutang sa kanya. But ganun pa man, ay hindi ibig sabihin na yung katayuan namin ganyan ay pare-pareho kami na ganyan ang military. Yeah. It is only by God's grace na nangyayari ito sa amin. Nangyayari ito sa amin. Actually, kami rin, before kami ni Mrs., ay yung giving kasi, it involves the whole family. Yeah. That's it.
narinig namin yung Malakay 3:10 at saka 2 Corinthians 9:7, cheerful giving. Nung narinig namin yung ni Mrs., nag-usap kaming dalawa. Kami mag-asawa, nag-uusap kami. During that time, nagtatrabaho ako, si Mrs. naman nagtatrabaho siya sa bangko. But lubog kami sa utang. Actually, palagi kami nag-away ni Mrs. diyan kasi yung pinoproblema namin yung mga gatas ni Shobi at sa kanina Sam at sa kanina Marial na medyo ubos na sa antay dahil nga doon ay lubog kami sa utang. Ngayon ay nag-uusap kami ni Mrs. Sige, sabi nga, prove me now. Subukan natin na Panginoon. So, kahit na tithes lang muna, kasi noon kasi, nagbibigay naman sa Panginoon, kaya ginaganyan Tapos tinitingnan ganyan, sana ba yung 20? Sana ba yung 20? Sana ba yung 100? Ginaganyan mo, ito na. Tapos yan ibibigay. Wala talaga, hindi namin alam yung tithes doon. Hindi, alam na tinuturo ng tithes, pero wala sa puso namin. So, nung kami noon, nag-decide kami na Mrs. na dapat sundin na natin. So, kahit nga, lubog nga sa utang ibabawas mo yung tithes. Tithes lang muna. Nag-start kami, tithes lang muna, ibabawas mo to. Pambira, wala nang maiiwan Sayang naman to. Yun. But doon, sinubukan talaga namin. Sinubukan namin na Mrs. At doon nag-start yung pagpapala. The Amen. power of giving. Yeah. Doon nag-start. At doon namin Nung nag-start kami noon ni Mrs. ay unti-unti namin maraming mga opportunities. Actually, napakalaming. Hindi mo alam na, nagtatrabaho kayo, di ba? Nagtatrabaho tayo. Yan lang yung source of income namin noon. Hindi namin alam na ang daming opportunities na pagkakakitaan na lumalapit sa amin. Wow. Na doon napupunuan Wow. yung income namin. Yung income namin. Hindi namin namamalayan yun na until such time na wala na kaming utang. Wala na kaming loan. At Amen. until such time na rin na, dahil nga doon sa na yun, so nagbibigay kami ng tithes, talagang pagdating ng sweldo, automatic yan, kaltas kagad yan. Hindi yung sa huling, magkano kayo natitira, yun na lang yung ibibigay natin ng tithes. Hindi yun. Pagdating ng sweldo, kaltas kagad yun. Kaltas kagad yung tithes na yun. Wow. Until such time na si Mrs. ay, maganda sigurong, wag ka na lang magtrabaho, sa bahay ka na lang. Sa bahay ka na lang. Kaya siya nag-full-time siya ngayon sa bahay na lang. Amen. At actually, ang dami talaga. Namumuhay kami. Ang daming mga Tagabilang pagpapala. na lang siya. Hindi naman, sir. Tamang-tama lang. Until such time, tingnan nyo dumating sa amin wala naman kayo, dumating sa amin yung 5 yung sasakyan namin. Hindi ko ini-expect yun. 2 sasakyan na binigay. Yung isa ay bigay na rin, pero nagdagay na ako. Hindi ko in-expect yun. Tapos, kumuha kami ng bahay, 1.8 million. Wow. Of course, sa yung monthly binabayaran namin. And then, yung kinuha namin ng bahay, lupa lang yung binabayaran namin, ay meron na pala nakatayo ng bahay. Yung pina-assess ko yung bahay, yung nakatayo na hindi tapos na bahay, nasa 3 million, 3 to 3.5 million. Sabi ko ganyan, 1.8 yung binayaran ko. Nakatubo ako ng 3.5 million kaagad dahil sa nakatayo na hindi ng bahay. So ang daming mga opportunities na binibigay ng Panginoon. Of course, dahil yun sa pagtitithes. Amen. Of course, una tithes muna, bibigay ka ng offering mo. Yung offering mo ngayon, kung ano yung tithes mo, yun na yung offering mo. And then, dahil sa pagpapala ng Panginoon sa iyo, dadagdagan mo pa yung offering mo, yung cheerful giving. Wow. Kung ano yung nasa puso mo without grudgingly but cheerfully ay bibigay mo sa Panginoon. So unti-unti yun. But hindi lang yun. Maraming, of course, pag may pagpapala, mayroon rin mga trials, ititest ka rin Panginoon. Alam dito, yung panganay ko, yung si Gracial. Si Gracial, naoperahan sa naoperahan sa likod, sa spine niya. So nung naoperahan yun sa likod, sabi sa akin ng doktor, maghanda ka na ng 450,000. Sabi ko, pambihira, saan ko hahanapin itong 450,000 na ito. Sabi ko ganyan. But, ganun pa man, nananalangin, ipoprove ko ang Panginoon dito. So, dahil rin sa tulong ng church, dahil sa tulong ng mga kaibigan, nalikom ko yun. But, yung 450,000 yun, before siya Hospital. ma-operahan,
kulang yun. 400 lang yung naano ko. 400 lang yung nalikom ko. Of course, babawasan po mo ng tithes yun. Naging 316 lang yun. Di ba? Kasi babawasan mo ng tithes yun eh. Kasi dagdag yun sa iyo eh. 400,000 eh. Wow. 450 yung kailangan Amen. ko. Sabi ko, okay, Doc, go. Go na yan. But ang maganda doon, after the operations, ay tumubo pa ako kasi nagdatingan yung mga pera. So sabi ko ganyan, ipuprove mo lang yung Panginoon ay talagang ibibigay niya ang Panginoon sa iyo. Marami, kaming family, nabubuhay kami dahil sa pagpapala ng Panginoon. Si Mrs., nung nagka-cancer si Mrs., sinabihan ako ng doktor, Dok, sabi ko sa doktor, Dok, magkano bang ihanda ko sa pagpakikemo kay Mrs.? Sabi ng doktor sa akin, nasa 4 million to 4.5 million. Sabi ko, My Dok, goodness. ako, Dok, ay Philippine Navy. Hindi naman ako Philippine National Police. Ako naman ay Philippine Navy. So, talagang sinabi ko yan sa doktor. Tawa yung doktor sa akin. But, natapos yung chemo ni Mrs. Ni 5 duling, wala akong binayaran. My goodness. At dahil na rin yun sa panalangin sa church na ito, dahil na rin yun sa pagpapala ng Panginoon. No. Maraming mga trials na dumating sa buhay namin. Of course, may mga trials pa rin, but nandoon yung pagpapala ng Panginoon. Dahil nga doon sa tiwala, sa obedience at sa cheerful giving. Yan yung foundation talaga. Yan yung foundation ng ano. So, yun, ang tithes namin ay, kung ano yung tithes, yun lang muna. Yung pangalawa ay, yung tithes, kung ano yung tithes mo, yun na yung nagiging offering mo ngayon. Until such time na kung ano yung tithes mo, ay sobra-sobra na yun. Dahil nga, sobra na rin yung offering mo. Wow. Kung magkano yung purpose set in your heart. Kung ano yung joy sa pagbibigay sa atin. So, ganun lang yun. Ang giving, it's a family matter. At yung pag-giving rin namin ay hindi namin yun tinago doon sa mga anak namin. Hindi namin tinago kay Shobe, kay Sam, at saka kay Gracial. Talagang sinasabi namin yun. O ito, nagbibigay tayo nito. Ito yung ano sir, yung mag-ano ka sir, yung ano yan? Commitment. Ito yung commitment natin. O ikaw, magkano yung commitment mo? Hindi lang sa aming dalawa. Dapat buong family. Amen. Nandoon yung buong family na talagang aware sila sa commitment na yun. At yun lang, habang nagka-college sila, tuloy-tuloy yung pagpapala. Habang nagka-college sila, si Shobe, si Marial, si Gracial, si Shobe, wala kaming binabayaran na tuition. Dahil UP. Wow. Binabayaran ko na lang yan, 100 per day lang yan eh. Allowance niyan, 100 per day. Wow. 100 per day yan sila. Si Gracial, 100 per day. Si Shobe, 100 per day. Yan na lang yung allowance sila, pangkain nila sa UP. Si Sam naman, nasa PMA. So, walang May kinikita na. May kinikita, sir. Yeah. So, it takes, unti-unti na lang natin. Kung saan kayo mag-start, of course, nandoon yung mga kakulangan. But ang maganda doon, nandoon yung obedient natin, nandoon yung cheerfulness natin sa Panginoon na nagbibigay tayo. At unti-unti, malalaman na lang natin yun na, ganito na pa pala tayo. Nakita ko nga doon, sabi nga ni Mrs. doon, noon walang-wala kami, pero ngayon kahit paano ay mayroon kami at wala na akong nahihingin sa Panginoon kung ano yung binibigay ng Panginoon ay yung pagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. At dahil yan sa power of giving, dahil yan sa power ng Panginoon sa buhay natin. At I do believe, yung Malakay 3:10 at saka 2 Corinthians 9:7 ay malaki niyan. Yung discuss kanina kay Pastor, doon tayo mag-start. Maraming salamat sa Pastor. Amen. Amen. Thank you. Wow, amen. So, yan po mga kapatid ay napakatindi, na patotoo, At talagang makikita natin ang power ng Panginoon. Totoo ang salita niya. All you need to do is to trust God. And when you trust God, don't lean in your own understanding. Nagtitiwala ka sa Diyos, hindi ka naman makasandal sa Diyos. Anong klaseng pagtitiwala yan? Pag nagtiwala ka sa Diyos, sumandal ka sa Diyos. Amen? Alam niyo, pinakamaganda mga kapatid dito sa ating mga narinig at sa ating lesson, mga kapatid, ay yung nagsimula ka nung bata ka pa, hanggang sa tumanda ka. Makikita mo sa kanilang mga pamilya, buo ang kanilang pamilya, meron silang para sa kanilang pamilya. You can tell how God blessed. You can see them kasi open naman po sila eh. Makikita mo sila eh.
makikita mo yung buhay nila. Wala hong nakatago, mga kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na talagang totoo ang salita ng Diyos pagka pinagkatiwalaan mo ang salita ng Diyos. Did you learn something this morning? Meron pa sana natin po, pwede pa sana natin dagdagan yan, pero mga kapatid, medyo nagdadagdag din ng oras. Okay? At ako'y naniniwala na pinagpala po tayo, mga kapatid, subukan nyo ang Diyos. Huwag ako, ha? Hindi ko salita yon. Subukan nyo ang Diyos. Ang sinusubukan nyo, yung may-ari ng ginto, may-ari ng silver, may-ari ng lahat ng kayamanan sa ibabaw ng lupang ito. See? Then He said, I'll give you the power to get wealth. See? You prove Him. Okay? All right. Am I clear? All right, mga kapatid. You heard it from the Bible. Then nagbigay po ako sa inyo ng mga ebidensya. 2 or 3 witnesses is enough. You see, sa korte, mga kapatid, pag may witness ka, yun ang pinakamatindi. Sa korte. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, ngayon sa mga witnesses na narinig po ninyo, nagpatotoo na totoo ang salita ng Diyos. All you have to do is to put your trust in Him, in God. Okay? All right, shall we all stand, please? Tayo tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming narinig. Salamat po sa biyaya niyo po, Panginoon. Tunay nga po na totoo ang inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, na ang mga anak po ninyo sa pasimula, maaaring magsimula ng konti, Panginoon, ng maliit. Habang maliit pa lamang, ay matutunan po magtiwala, Panginoon, upang dumating man kami doon sa edad namin na hindi na po namin kayang kumilos, but still, ikaw pa rin ang kumikilos sa amin. Kayo pa rin po nagbibigay ng kalakasan sa amin. Kayo pa rin po nagpo-provide ng pangangailangan po namin. Salamat po that we are serving the same God that Abraham served in the Old Testament. Thank you, O God, na kayo po ay laging totoong Diyos at buhay, ang inyong salita ay totoo. Salamat po. Pagpalain niyo po ang mga susunod po namin gawain sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, remain standing, please. Are you blessed? Amen? Well, I'm telling you, that's